Hello everyone! Magandang araw sa inyong lahat and welcome back dito sa ating channel. Hello sa inyo. Nako, andito na naman ang inyong one and only Mama Mia at magbibigay na naman ng panibagong aliw for today's video and audio. Kasi wala pa rin tayong video dyan, picture lamang ang inyong nakikita. Pero sana pagpasensyahan nyo na hindi naman yung mukha ko ang importante. Ang importante ay ang itinatampok naman nating kwento dito, hindi ba? Nako, maraming salamat po talaga sa lahat ng mga nakikinig pa rin hanggang ngayon, sumusuporta at nakapag-subscribe na at hindi nagsikip ng ads. Thank you so much sa inyong pagmamahal nitong ating munting channel. Hi kay Jovelyn Bactol, maraming salamat sa'yo. Vanji Saldo, hello rin kay Raymond Sureta, Glenn Bu, maraming salamat. Honey Vanch, hello rin kay Chazzy Chai, Margie Flores, Jonard Castro, maraming salamat all the way from Unidos Nabas, Aklan, maraming salamat sa'yo. Medyo matagal-tagal na raw siyang tagapakinig natin. Jaime Doran, maraming salamat din. Hello kay Jenny C. Jenna P. Damasio, maraming salamat all the way from Davao City. Kay Edward Ray Odero, maraming salamat sa'yo. Pet Lover 34. Hello rin dahil pinapakinggan mo ako habang nagtatrabaho ka. Hi kay Nariza Quezo from Israel. Hello raw sa family niya sa Zamboanga. Maraming salamat dahil nakikinig kayo. Thank you so much sa pagsuporta. Nako, hello nga rin pala kay Annalie Cristobal. And belated happy birthday sa kapatid niyang si Lorna Calderon. Yesterday ang birthday nito. Happy birthday. Darrell Mendez, maraming salamat. Angelina Kapungkol, Larry Bodeta, hello sa Mendoza family from Liliu, Laguna. Hello rin kay Mary Chris Dakuma and kay Christina Sison at sa lahat ng ating mga tagapakinig. Maraming salamat dahil nandito kayo at nakikinig at sumusuporta. Huwag na nating patagalin pa. Alam kong ito naman ang inyong sadya dito, ang ating tampok na kwento sa araw na ito, dito lamang sa Dear Mama Mia. Lahat tayo ay may itinakdang tao na ating makakatuwang sa habang buhay. Pwedeng ito ay isang soulmate, sa pamamagitan ng asawa, ng kaibigan, ng kapatid, o ng kung ano paman. Dear Mama Mia, magandang araw sa iyo at sa lahat ng supporters nitong iyong YouTube channel. I know na it's a long shot na mapili po itong kwento ko para may ere sa inyong programa. But if it did, maybe it's fate or destiny talaga. Just like how I met this lady. Sana ma-inspire ko ang mga tagapakinig ninyo sa journey naming dalawa. Itago nyo na lamang ako sa pangalang Kenji. I'm from Bohol, by the way. It was way back 2014 when I first saw this lady. Itago na lang natin siya sa pangalang Maggie. Mama Mia, hindi po talaga ako naniniwala sa love at first sight because there was no love when I first saw her. What I saw was a bubbly, feeling close, and haggard na babae who was full of energy that time kahit na haggard na ang itsura niya. It was on a bright Sunday morning nung una ko siyang makita sa church namin. Ako normally, talagang nai-intimidate ako sa mga tao na lumalapit sa akin. At Mama Mia, alam kong nai-intimidate din ang mga taong lumapit sa akin. I have this bad boy aura nga kasi. Medyo seryoso ang aking mukha combined with snobby attitude. But don't get me wrong, I like being with people. It's just that at that time, I learned to create a boundary kumbaga. Kasi I encountered a lot of bad experiences along the way, lalo na kung masyadong open ka sa ibang tao. Physically, I have a long, wavy eyelashes that would complement my big brown eyes.
Hindi ako masyadong katangkaran, pero I have this lean body that could fool you into thinking that I am tall. Overall, medyo meron din naman akong itsura nung time na yon, Mama Mia. So at that time when I met Maggie sa church, I came from a breakup. Kaya hindi ko talaga feel noon na pumansin ng kahit na sino. Not even a single soul. Nandun lang talaga ako sa aking usual spot sa may gilid, specifically sa top right corner sa church namin. Ganon ka-accurate ang ala-ala ko sa araw na yon. But here's Maggie. Wala talaga siyang intimidation na naramdaman sa akin. After our Sunday worship, she immediately waved at me and said, "Hi, Kuya." So I was shocked, like thinking to myself na, did this girl really said hi to me? Is she innocent or just simply dumb? Yun ang tanong na nasa utak ko noon. But I love her guts, ha? I really do. Yes, hindi po love at first sight ang nangyari sa aming dalawa ni Maggie, but guts at first sight. Corny kung tutuusin, Mama Mia, no? Grabe talaga. I felt like my boundaries or my barriers were shattered when she uttered those words to me. I was caught off guard, Mama Mia, and I had no choice kundi ang mag-respond sa kanyang napaka-vibrant na ngiti sa akin. It was the first time I smiled for a long time. Kasi nga, broken-hearted ang lolo nyo. Medyo nasasaktan pa nung mga panahon na yun. But I didn't regret giving her that smile, Mama Mia. And that smile started everything. Flashback tayo to the years I met Maggie. My life was already in a mess. I was a failing engineering student that time. My parents were so disappointed with me, especially nung nag-quit ako sa engineering ko on my third year, Mama Mia. I don't have anybody left sa buhay ko, except sa aking mga few at mga totoong mga kaibigan. And of course, si Althea. She was my ex. She was with me when all of these bad things ay nangyayari sa buhay ko. Kaya, Mama Mia, it was the worst feeling nung pati siya ay sumuko sa akin. Nung pati siya ay iniwanan ako. Pero I think it was a mutual decision between us. Dahil na rin siguro, hindi na niya ako natiis pa. Hindi na niya natiis ang ugali ko at ang pagiging sad boy ko noon. Sad boy na, bad boy na, toxic boy pa. Kaya hindi ko rin masisisi si Althea na hindi na siya nakatiis pa na samahan ako sa mga problemang kinahaharap ko. Pero despite all of these, my love for God remained. And I vowed to myself na i-build up ko ang buhay ko ulit no matter what. Hindi muna ako papasok sa mga relasyon na yan kasi I want to finish my studies muna. Yun ang uunahin ko at hindi ibang mga bagay. I plan to gain everything that I have lost. So I quit engineering and lost Althea in the process. I took 9 months off, Mama Mia, para maghanap ng ibang kursong makakapag-interest sa akin. And para rin magsimula na i-build ang buhay ko from ashes. Nasimula ng bagong chapter ng aking buhay. So I chose psychology as my new course. Hindi para makakita agad ng trabaho after I graduated, pero para mas makatulong ako sa aking sarili. Mama Mia, nung mga panahon kasi na yun, even me, hindi ko na maintindihan ang sarili ko. And I think na kapag pumasok ako sa kursong yun, I could learn how to understand myself more and how to relate to others.
Yung desisyon na yun was more on helping myself get up on my feet again. Fast forward tayo to 2014. Second year ako noon as a psychology student when I met Maggie. During our first encounter, after when she said, "Hi kuya," and after nung ngumiti siya sa akin at ngumiti rin ako pabalik sa kanya, we had a little conversation and I figured out na parehas pala kaming second year college. And ang mas nakakakilig pa, Mama Mia, ay pareho pala kami ng university na pinapasukan. Kaya ayun, may mga times na talagang napapansin ko na siya sa school since then. Minsan nga ay sinasalubong niya ako kapag nagkakasalubong kami sa daan o sa mga hallways ng school with her vibrant smile. And to fully rebuild my life talaga, Mama Mia, I recommitted myself to God. Kaya nag-attend talaga ako noon sa mga youth activities ng aming church. Overnight prayer every Friday night, prayer meeting every Wednesday night, and of course, magsisimba linggo-linggo. Yes, you guessed it right, Mama Mia. Nandun din talaga si Maggie, of course. Ano pa ba, hindi ba? Pero nakakondisyon na po ang mind ko noon to never fall for her. Kasi she was way too young for me. 4 years ang age gap naming dalawa to be exact. At ano pa bang dapat aasahan ko, Mama Mia? Inisip ko rin nung mga panahon na yon, I do not have time for love. Kasi pagod pa ako eh. May mission pa akong i-rebuild ang buhay ko. Pagod pa akong magpapasok ulit ng ibang tao sa aking buhay, tapos baka magkasakitan lang din naman kami. Kaya lang ang hindi ko maintindihan every time na nakikita ko siya, every time na nakikita ko how determined she is sa kaniyang pag-aaral, despite the fact na working student siya, Mama Mia, ay siya pa talaga ang may oras para mag-attend sa aming mga service. Naisip kong, napaka-enthusiastic naman ng babaeng ito. By the way, education nga po palang kurso ni Maggie. So medyo busy talaga siya dahil alam niyo naman yung education, maraming projects at maraming ginagawa. Pero doon ako mas bumilib sa kanya kasi na-manage niya ng maigi ang kanyang buhay. Mula sa kanyang school life, church life, at iba pang mga obligasyon kasama na doon ang pagiging working student niya. Then, as time passed by, I get to know her more. Every after nag-overnight prayer kami sa church, dun ko siya mas lalong nakikilala. Hindi talaga siya naiilang nalapitan ako. Hindi kagaya ng ibang mga ka-churchmate namin na talagang nahihiya o na-intimidate sa akin, Mama Mia. Siya, kapag nagkikita kami lalo na sa church, wala talagang panahon na hindi siya lumalapit sa akin. And kahit na nga alauna na yan, Mama Mia, ay meron pa rin siyang oras para makipag-usap sa akin. Alauna ng madaling araw, imagine that. Kaya na-amaze ako sa kanya, sa kanyang motivation, sa kanyang pag-aaral, na nalaman ko hindi lang pala yun para sa kanyang sarili. Lahat ng ginagawa niyang sakripisyo sa pag-working student, it was all for her family, lalo na sa kanyang mama. Nalaman ko that Maggie is the eldest among 6 siblings. Tapos base sa storyang kanyang shinare sa akin that time, ay napakahirap daw talaga ng kanilang buhay, Mama Mia. Nakatira sila sa bukirin. Paminsan-minsan, wala silang matinong makakain doon. Kaya at a young age ay nag-working student na siya para makatulong sa kanyang pag-aaral at sa kanyang pamilya. Mama Mia, habang nakikinig ako sa mga kwento niya, ay na-amaze ako sa courage and sa determination niya. Kaya daw siya naging working student sa kanyang tito at tita
dahil gusto raw talaga niyang makapagtapos ng pag-aaral. Alam daw kasi niya na ito lang ang magiging susi para mas matulungan niya ng maigi ang kaniyang mga magulang. Sabi niya she was blessed dahil mababait daw ang kaniyang tito at tita at pinag-aral siya up to college. Then dahil nga college na siya, dapat ay lumipat na siya sa city. At ang kaniyang role, Mama Mia, ay samahan lagi ang kaniyang pinsan na si Shai. Si Shai ay anak ng kaniyang tita at tito kung saan siya nagwo-working student. And at the same time, role din niyang i-mentor si Shai at i-tutor ito kung kinakailangan. Kaya after hearing all of that, all of her sacrifices, hardships na napagdaanan, ay nahiya ako sa sarili ko. I was this sad boy, miserable boy dahil lang sa mga few failures in life. Hindi ko nakita na meron pa palang mga tao na mas worse ang pinagdadaanan at ang sitwasyon sa buhay kesa sa akin. Pero sila, nakukuha pa rin nilang ngumiti at i-enjoy ang buhay. Nakukuha pa rin nilang maging grateful sa mga blessings na binibigay sa kanila. Kaya ako, Mama Mia, nag-aral para i-rebuild ang buhay ko. Pero si Maggie, nag-aaral para mag-build ng future para sa pamilya niya. Yes, dun ko nalaman kung gaano ako ka-selfish. Dun ko na intindihan kung gaano ako ka-bless, pero reklamo pa rin ako ng reklamo sa buhay ko. This selfish, miserable boy is starting to fall for Maggie at that time. And I hated that feeling, Mama Mia. As a psychology student, it's time for me to apply some defense mechanism to mask my feelings para kay Maggie. Hindi niya pwedeng malaman na mahal ko siya. At hindi rin pwedeng mas lumalim ang nararamdaman ko sa kanya. Projection, to be exact. So what I did was start a teasing game. I started teasing Maggie sa mga younger brother ko na itago na lang natin sa pangalang Mario. And coincidentally, they became close. Sila na lagi ang nag-uusap after na mag-overnight kami sa church para sa mga prayers. Sila na lagi ang nagkakasama. Sila na lagi ang talagang nagli-leader pa sa mga kasamahan namin sa youth. Sila na lang lagi ang magkasama, magkakwentuhan na para bang hindi na sila mapaghiwalay dalawa. E di sila na, sabi ko nun sa sarili ko. Siguro ito na ang tinatawag nilang karma, ano? Masakit pala sa mga matang makikita ko si Maggie. Nakasama ang kapatid ko. Nakasama ang kapatid kong ako mismo ang gumawa ng paraan para maging close sila. Nakikita ko rin sa mga mata ni Maggie ang spark every time na nakikita niya ang younger brother ko, Mama Mia. And it sucks. Ang sakit-sakit sa dibdib. I was the one orchestrating all of this. Ako ang may pakana nito, and I deserve every pain na nararamdaman ko. I was like the biggest a-hole that time, playing the feelings of people I love, Maggie and Mario. Kaya ayun, Mama Mia, after so many nights of thinking, discerning, napagdesisyonan ko that I have to make things right. Una kong kinumpronta si Mario. Kinonfirm ko mula sa kanya kung may feelings ba siya mula para kay Maggie. Kasi ayoko naman nasaktan ng kapatid ko kung sakali mang may nararamdaman na siya para sa babaeng minamahal ko. And thank God, Mama Mia, dahil sabi niya, wala. Sabi niya, pagkakaibigan lang daw ang tingin niya kay Maggie. Kasi if nagkataon na may nararamdaman siya kay Maggie, hindi ko na itutuloy ang kung anumang pinaplano ko noon. I will help my brother kahit masakit pa yun para sa akin. I will help him
na makuha ang loob ni Maggie. So ayun, nagsimula ng dumistansya ang kapatid ko kay Maggie. Kasi nung sinabi niya sa akin na hindi niya mahal si Maggie at wala siyang nararamdaman para dito, ako naman ang umamin kay Mario tungkol sa damdamin ko kay Maggie. Inamin ko sa kanya ang ginawa ko kasi nga ayoko na mas lumalim pa ang nararamdaman ko kay Maggie, pero wala rin namang silbi. Kasi nung naging close sila, mas lalo ko pang napatunayan sa sarili ko na mahal ko nga si Maggie. Kaya umamin ako sa kanya na may pagtingin ako sa kaibigan niya. My brother was indeed a gentleman to both me and Maggie. He was a good sport and he forgave me and he supported me. On the other hand, ay talagang nahihirapan ako kay Maggie. Kung gaano kadali sa akin na kumprontahin ang kapatid ko, ay ganun naman kahirap pagdating kay Maggie. Mama Mia, kasi nga nakikita ko ang pagdistansya ng kapatid ko sa kanya, ay may nararamdaman ako na para bang naguguluhan si Maggie that time. May pagkakataon pa na nahuli ko siyang umiiyak sa parsonage and I figured out na dahil yun sa gap na nangyayari sa kanilang dalawa ni Mario. Dahil yun, parang nilalayuan siya ng kapatid ko. Noon ay punong-puno ako ng pagsisisi that time. Akala ko ba natuto na ako sa pagiging selfless ni Maggie? Eto ako, selfish pa rin pala. I was just thinking sa mission ko. Kong hindi dapat ako pumasok sa pakikipagrelasyon not until ma-rebuild ko muna ang buhay ko. Yun ang iniisip ko nung mga panahon na yun, kung bakit gumawa ako ng paraan para maging close sila. Tapos kung kailan sila naging close, ako naman ang gumawa ng paraan para matanggal ang closeness na yun. Napaka-selfish mo talaga, Kenji. So I prayed to the Lord to change my selfishness para mas maintindihan ko ang plano niya para sa akin. So I tried to be like Maggie at kinukonsider ko na ang ibang tao sa mga desisyon ko. I slowly became a family man. I tried to become friendlier sa iba naming mga youth members. I also started to open up sa mga kaklase ko sa psychology. I was starting to change for the better, Mama Mia. I was having the best time in my life again. I felt free. And I said to myself, ganito pala ang pakiramdam kapag binuksan mo na ang sarili mo sa iba. And now, I can finally love again. It was December 2014. May event kami sa isang lugar na malayo sa syudad. Kinausap kami ni na pastor na dapat 5 p.m. ay nandun na kami sa church namin. Dahil iiwanan daw kung sino yung malilate. So ako, with my wholesome diskarte moves, nakiusap ako kay Maggie na mag-commute na lang kaming dalawa. Na hindi na lang kami sumama dun sa youth papunta doon sa lugar na aming pupuntahan. So sinabi ko sa kanyang, Maggie, sure talaga akong malilate tayo niyan. Kasi busy pa tayo sa school, di ba? Tapos, uuwi pa ako sa amin. Mas mabuti yata kung sasamahan mo na lang ako, Maggie, please. Kasi hindi talaga ako sanay na nagko-commute ng ganun kalayo. Ikaw kasi sanay na sanay kang mag-commute kaya kampante ako kapag kasama kita. At dahil mabait si Maggie, pumayag siya sa pakiusap ko, Mama Mia. So ayun, dumating nga kami. Doon kami nag-meet up sa may downtown area para sabay na kaming sumakay at mag-commute papuntang terminal. At no bang nangyari, nagkita naman kami ng mama ko. Nakita ni mama na kasama ko si Maggie. Sobrang awkward tuloy ng pakiramdam ko, Mama Mia.
Sa sobrang gulat ko ay agad kong kinausap si mama at parang naging defensive pa ako nung mga panahon na yon. Hi ma, papunta kami ngayon dun sa event. Kaming dalawa lang ang magkasama. Sinamahan ko na lang si Maggie ma kasi kawawa naman, sabi ko. So ang ending ay defense mechanism pa rin ang ginagawa ko nung mga panahon na yon. Pero wala na. Napansin na ni mama ang mga plano ko. Napansin ko rin na napansin niya. Kaya naman sinabi ko sa sarili ko, bahala na this. Bahala na si Batman. So ayun, nag-commute kaming dalawa ni Maggie. It was a 2-hour travel, Mama Mia. Nag-usap kami dahil mahaba-haba din ang biyahe na yon. Ilang saglit pa ay nakarating na rin kami. As in, Mama Mia, ganun ata talaga kapag na-e-enjoy mo ang pag-uusap ninyong dalawa o mas tamang sabihin na-e-enjoy mo ang kausap mo. Kasi hindi mo na namamalayan na napapabilis pala ang 2 oras. At nung dumating na nga kami dun sa lugar, ay nag-enjoy din naman kaming lahat sa event na yon. Pero mas lalo akong nag-enjoy, Mama Mia, dahil pakiramdam ko ay mas nakilala ako ni Maggie. Mas nakilala ko rin siya. How beautiful she is, both inside and out. And ang highlight ng event na yon ay dun ako nagpahiwatig kay Maggie. Dun ako nagpahiwatig sa kanya tungkol sa tunay kong nararamdaman. Suot ko noon ang jersey ko sa basketball kasi sumasama at sumasali din naman ako sa paliga ng barangay namin. Tapos biglang nagsalita itong si Maggie. Kuya, ang nice naman ng jersey mo. So ako naman ay sumagot. Gusto mo sa'yo na tong jersey ko, ha? Pwede naman na maging sa'yo to kasi eventually magiging parehas din naman ang apelyido nating dalawa. Pointing at the back of my jersey. Nakita kong nag-blush si Maggie pero tumalikod siya agad. Ako naman, Mama Mia, ay para akong nakahinga ng maluwag dahil unti-unti ko nang nasasabi sa kanya ang nararamdaman ko. Although hindi directly pero parang ganun na rin na yon. Then after nung event na yon, our friendship grew. From kuya-kuya, I became her best friend. Ako ang taga-critic niya sa kanyang mga reports. Tinutulungan ko rin siyang gumawa ng mga visual aids dahil ewan ko ba kung bakit itong mga education students ay napakaraming mga visual aids na ginagawa araw-araw. Then siya rin ang taga-remind ko, Mama Mia, na wag umabsent sa klase. Siya rin ang taga-remind ko sa lahat ng mga assignment namin, especially sa prayer chain sa aming church. It was all smooth talaga. Akala ko ganun na lang ka-smooth lagi ang aming pagsasama pero hindi pala. Dumating ang panahon na napapansin kong lagi nang uma-absent sa klase si Maggie. Maggie missed classes. Maggie missed attending church activities. And more importantly, I missed Maggie. Yes, Mama Mia, before, focus na focus ako sa mission kong to rebuild my life on my own. Kaya nga nag-aral ako para makapagtapos ako eh. Pero bumalik ang sigla ko sa buhay, Mama Mia. Dahil pakiramdam ko ay mas lalo akong tinutulungan ng Diyos na i-rebuild ang buhay ko nung pinakilala niya sa akin si Maggie. Pero bakit parang may kulang pa rin? Bakit parang may kulang dito sa puso ko? Ramdam na ramdam ko, Mama Mia, na kung nakakasama ko si Maggie, naiisip kong hindi ko na kailangang i-build ang sarili ko. Kasi tanggap niya ako kung ano ako eh. Hindi siya naghahangad ng mas pa kesa sa kaya kong naibibigay sa kanya. That's why a part of me wanted to end this illusion of rebuilding myself. Because feeling ko, Mama Mia,
I already built myself up when I'm with her. Pakiramdam ko ay kompletong-kompleto ako kapag nandyan si Maggie. Pakiramdam ko wala na akong kailangan pang gawin sa buhay ko. Eto na yun. Eto na ang ending. Makasama ko lamang siya, kompleto na. Mas naramdaman ko nga ang kakulangan sa buhay ko nung ilang araw ko nang hindi nakikita sa university si Maggie. Hindi ko na rin siya nakikita sa mga church service at prayer meetings namin. Hanggang sa nalaman ko, Mama Mia, dahil nagtanong ako sa kanyang mga closest friends and relatives. Nalaman ko kung bakit hindi na pumapasok si Maggie at hindi na rin pumupunta sa church. Dahil pala na ospital ang kanyang ina. To give back ni Maggie, Mama Mia, nakisabay ako sa plano ng youth namin. Napaplano kasi sila na bisitahin ang mama ni Maggie. Pero as a madiskarting journeyman ng Bohol, I've always took my own journey and made an effort na bumisita kay tita sa mama ni Maggie prior pa sa araw ng plano nila. So straight from school ay bumisita ako kay tita. Sakto naman na sa pagbisita ko ay wala doon si Maggie. So ngayon, kahit na nahihiya ako nung mga panahon na yun, ay nakipag-usap talaga ako kay tita. At hindi naman din halata na nahihiya ako, Mama Mia, dahil 2 hours lang naman ang naging conversation namin ng mama niya. And ang aming topic, walang iba kundi si Maggie. Kasi si Maggie naman ang common ground naming dalawa. So yes, finally, we made a visit together sa aming youth member sa ospital. At trivia nga pala, Mama Mia, about sa akin. I hate visiting hospitals. Hindi dahil maarte ako o kung ano pa man, Mama Mia. Pero I just felt na hindi ko gusto ang vibes ng ospital. Punong-puno ng kalungkutan, maraming may mga sakit, may mga umiiyak, and worst, may mga namamatayan at namamatay. Pakiramdam ko nga, Mama Mia, ay nakaka-drain ng energy ko ang ospital. Ewan ko kung ganun din ba ang ibang mga introvert na kaparehas ko. Pero dahil nga mahal mo ang isang tao, kahit ayaw mo, kahit naiilang ka, you can end up loving even the most hated place para lang makasama mo siya. Hindi mo nararamdaman ang pagkadisgusto mo sa lugar basta nandoon ang taong mahal mo. And of course, alam kong kailangan ako doon ni Maggie to comfort her. So ayun na nga, nagpipicture-picture kami ni na tita. Then game na game naman si tita na mag-post kasama ni Maggie. That moment, I was happy to be with her in her down moments. I was longing to see her smile, her vibrant smile. And finally, I saw that smile again, Mama Mia. So ang madiskarting journeyman ng Bohol took another journey again. Hate na hate ko talaga ang ospital, ano? Pero I ended up sleeping at the hospital. Just to show my support to Maggie. First time siguro akong nakatulog noon na nakaupo lang, Mama Mia. It was tough, pero baliwala sa akin ang lahat. Basta ba makita ko lang ang mga ngiti sa labi ni Maggie, handa kong tiisin ang lahat-lahat. Maging ang discomfort na nararamdaman ko dahil nakaupo akong natutulog nung araw na yon. Kinabukasan ay umuwi na ang mga kasamahan namin na mga youth members. Pero nagpaiwan ako, Mama Mia, kahit alam kong may pasok pa ako ng umaga. Yes, I started my journey to redemption by taking this course. Kailangan ko tong tapusin. My mind told me to do. Pero my heart would want to stay kasama si Maggie. I started to take a different route sa journey ko towards redemption. And this time, Mama Mia, I wanted Maggie to be part of it. Kaya ayon, may mga pagkakataon talaga na
Inaabandona ko na ang mga projects ko sa school. Inaabandona ko na ang mga requirements sa eskwela para lang matulungan ko si Maggie sa episode na to ng kanyang buhay. Nagsimula ng mag-alala ang mga kaibigan at mga kaklase ko sa akin. Pero I never told them the real reason behind sa aking pagpapabaya sa pag-aaral. Because I want to own this. And I want to sacrifice for Maggie kahit hindi niya hinihingi. So balik tayo sa ospital. Yes, sinamahan ko si Maggie, Mama Mia. Malakas na malakas pa si tita nung time na ito. Pero nung pagbalik namin, dahil may inasikaso kami ng mga gamot at papeles ni tita, Mama Mia, isa pong masamang balita ang sumalubong sa amin. Bigla na lang daw pong nanigas si tita. Tapos, nahirapan na siyang huminga. Then as much as I want to be strong para kay Maggie, I can't help but feel fear. Lalo pa, Mama Mia, nung nakita ko mismo na parang hindi napantay ang mga labi ni tita. At the back of my mind ay tanong ako ng tanong, why did this thing happen? Kani-kanina lamang napakalakas pa niya. Kaya ayon, sinugod namin siya sa ER para maoperahan. Sabi ng doktor na tumitingin kay tita ay na-stroke daw ito. It was a sudden pause sa journey naming dalawa ni Maggie. All I could feel that time was her pain. Nakalimutan ko na ang mga obligasyon ko, Mama Mia. Nakalimutan ko na ang mga sarili kong obligasyon. I can't help but just feel bad for the woman I love. Pero hindi ako pwedeng umamin sa kanya ng totoo kong nararamdaman nung mga panahon na yon. Kasi bad timing. Imbis na makakomfort ako, baka mas mapalala ko pa ang nararamdaman niya. I can't take advantage of the situation, even if I could. I wanted my journey with Maggie to start on a right track, on a right situation. So I was torn apart. All I could do is just become a friend and a best friend sa kanya. And then one of the worst day, Mama Mia, I personally felt sad nung namatay na nga ng tuluyan ang mama ni Maggie. It was March 4, 2015. She left Maggie with her 5 younger siblings. So umuwi si Maggie sa kanila sa Bukirin para sa lamay ni tita. Hindi ako mapakali nung mga panahon na yun, Mama Mia. Nagsisimba kami ng pamilya ko that morning, pero ang iniisip ko lamang at ang nasa puso ko lamang ay si Maggie at kung kumusta na kaya siya at ano na kaya ang sitwasyon niya. Napakasakit. It was the first time that I mourned for others. This journeyman who embarked this journey for himself started to change para sa babaeng nagbigay sa akin ng ibang rota sa aking paglalakbay. With no jacket, wala akong kahit na anong gamit na dala. Nung sinabi sa akin ng pinsan ni Maggie na pupunta kami kina Maggie, punta tayo kina Maggie, bro. Sa walang pag-aalinlangan ay pumayag ako, Mama Mia. Napakaginaw ng biyahe kasi wala nga akong dalang jacket. Tapos, umuulan pa at nabasa pa kami ng ulan. Mahigit 2 oras ang biyahe, Mama Mia. Ginaw na ginawa ko nung mga panahon na yon, pero iniisip ko na lang na lahat ng ito ay para kay Maggie. Kaya worth it din ang lahat ng ito in the end. Worth it ang lahat ng to dahil malalaman ko ang sagot sa mga tanong sa utak ko. Kung ano nang ginagawa ni Maggie, kung kumusta na kaya siya, how is she coping. Worth it dahil makikita ko ulit ang babaeng mahal ko. Days pass, napabalik-balik lang ang suot kong damit. Napakabaho ko na, Mama Mia. Kasi nga, wala akong damit nung pumunta kami doon kina Maggie.
Nung inaya ako ng pinsan niya ay agad-agad akong sumama nang hindi man lang ako nakapagpaalam ng maayos sa mga magulang ko at hindi man lang ako nakapagdala ng mga personal kong gamit. Hanggang sa nailibing na ang mama ni Maggie. Bumalik na kami sa syudad at nagko-commute lang kami nung mga panahon na yon. Ang baho-baho ko na. Pero bahala na. Bahala na kung maamoy man ako ni Maggie. Ang importante ay nandun ako sa pinakamadilim na paglalakbay ng buhay niya. March 30, 2015, 18th birthday ni Maggie. So nagplano naman ang kaniyang mga pinsan at ibang mga relatives at kaibigan para sa kaniyang celebration. And this time, Mama Mia, hindi na po ako nagsarili ng aking paglalakbay. I decided to go with the flow, to go with the plan. At naging isa po ako sa mga 18th roses niya. First dance niya ako, Mama Mia. And when I held her hand for the first time, nasabi kong, Lord, sana siya na lang. Siya na lang, please. Mama Mia, hindi din naging madali ang lahat. Ako naman ang dumaan sa madilim na bahagi ng journey ko. Kasi iniisip ko nung mga panahon na yon, paano ko kaya ipapaalam kay Maggie ang totoo kong nararamdaman para sa kanya? Hindi naman talaga ako torpe na pagkalalaki, Mama Mia. Kaya lang, ewan ko ba kung bakit pagdating kay Maggie ay parang napipipi ako. Napakahirap na iparamdam sa kanya ng pag-ibig ko. Paano ko gagawin yun? Kuya nga ang tingin niya sa akin. Ako ang klase ng tao na never dumaan sa paligoy-ligoy, Mama Mia. Maski sa mga past relationships ko, wala talaga akong paligoy-ligoy. Kung gusto kita, hahanap ako ng paraan para maipahiwatig o masabi ko sa iyo ang nararamdaman ko. Pero itong sitwasyon namin ni Maggie, ibang-iba kaysa sa mga naging sitwasyon ko noon sa mga ex-girlfriends ko. Hindi ko pa kailanman na-experience ang ganito. Para tuloy akong natatakot na magsabi at umamin kahit na pwede ko namang gawin yon. Natatakot akong baka tuluyan siyang mawala sa akin kung sakali mang hindi mutual ang aming nararamdaman. Baka mawala ang friendship naming dalawa. Lalo na dahil kuya ang tingin niya sa akin. I've been juggling sa feeling, nasasabihin ko ba o hindi na lang? April 2015, youth camp namin ito. Lahat kami ng youth at mga tropang lalaki ay nagsasama-sama. Mas una akong umamin sa kanila. So ayun, medyo nakagain ako ng lakas na magtapat kay Maggie after sa camp. Hanggang sa natapos nga ang youth camp, Mama Mia. Meron namang usapan ng lahat na magsama-sama para i-celebrate ang success ng aming camp. So medyo nagkaroon ako ng pagkakataon kasi kami yung inutusan nila na kumuha ng mga panggatong. Kasi alam nga ng aming mga kasamahan sa youth ang tungkol sa nararamdaman ko. Kaya as much as possible ay binibigyan kami nila ng solong oras ni Maggie para maamin ko sa kanya ang aking nararamdaman. Mama Mia, masayang masaya ako dahil ang mga kaibigan ko na mismo ang gumagawa ng paraan para masabi ko ang nararamdaman ko kay Maggie. Kaya naman inipon ko lahat ng lakas ng loob na meron ako hanggang sa nasabi ko nga kay Maggie, Maggie, pwede bang wag mo na akong tawaging kuya? Pwede bang makita mo naman ako as more than your kuya? I like you, Maggie. Nanginginig ako sa loob, Mama Mia, habang sinasabi ko yon. Pero she just smiled. Para sa akin, ang ngiting yun ay ngiting tagumpay. Mission accomplished dahil nasabi ko na rin sa wakas sa babaeng pinakamamahal ko ang totoo kong nararamdaman para sa kanya. Months of exchanging texts and letters, she finally
said yes. June 14, 2015, Mama Mia. Pagkatapos naming magsimba, ay sinagot na niya ako. Yun ang isa sa pinaka-the best feelings na naramdaman ko. As in, hindi naman po ako first time na magkaroon ng girlfriend. Pero ewan ko ba, pakiramdam ko ay parang first time sa akin ang lahat. At first time ang ganun kasayang feeling na masagot ako ng oo ng babaeng nililigawan ko. Masayang masaya ako na naging kami na ni Maggie. Weeks turned into months sa aming relasyon at akala ko nga ay tuloy-tuloy na magiging maganda ang takbo nito. Pero as the saying goes, a good sailor's skills is measured by the rough seas. Ika nga, Mama Mia, ano pa bang makakapagpatibay sa isang relasyon kundi ang mga problemang sabay niyong pagdaanan at sabay niyong lalagpasan. Kung good vibes and kilig, overload talaga ang aming love story nung una, Mama Mia. At dahil level up na ang relationship namin ni Maggie, Mama Mia, level up na rin ang mga pagsubok na aming pinagdaanan. At isa doon ay ang napakalaking adjustment na nangyari sa buhay ni Maggie as a working student. Kailangan niyang lumipat ng mapagtatrabahuan. She needs to move out na. Dahil ang usapan pala nila ng kanyang tito at tita ay hanggang third year college lang siya pag-aaralin ng mga ito. Pero dahil nga namatay ang mama ni Maggie, ay kinukonsider na rin ng tito at tita niya na patapusin na lang si Maggie sa pag-aaral. Total 2 taon na lang naman daw ang kulang. Pero si Maggie po itong nag-insist na wag na lang. Dahil ang laki-laki na raw ng kanyang utang na loob sa kanyang tsuhin at tiyahin. Ayaw pumayag ng kanyang tito at tita pero mapilit si Maggie, Mama Mia. Ma-pride itong girlfriend ko kahit na ganun ang sitwasyon ng buhay nila. Ang laki na raw ng naitulong ng tito at tita niya sa kanilang mag-anak. Kaya wag na raw daw niyang abusuhin ng mga ito. Isa pa ang usapan ay usapan. Kaya ayon, humingi kami ng tulong sa aming pastor at sa pamilya ko. Nasa church muna magstay si Maggie para naman may matuluyan siya. Nakapagstay rin si Maggie for 2 months doon, Mama Mia. Pero nagka-problema ang pastor namin financially. Kaya kailangan na ring mag-move out ni Maggie again. Kaya ayon, kinausap namin ang kanyang pinsan na dun muna ito magsistay sa kanilang bahay. Ibang pinsan ito at hindi ito ang pinsan ni Maggie na kanyang tinuturuan at tinututor. Mama Mia, dahil nag-a-adjust na naman si Maggie, sa bago niyang nilipatan ay kailangan ko siyang tulungan. Kailangan ko siyang samahan sa kanyang pag-uwi. Dahil 6 p.m. lang naman ng klase ko, kailangan ko pang mag-antay sa kanya dahil until 9 p.m. ang klase niya para maihatid ko siya sa bahay ng kanyang pinsan na kanyang tinutuluyan. Mama Mia, medyo hindi pa po sanay si Maggie dun sa lugar na yon. Kaya kailangan ko rin talaga bilang boyfriend niya na i-ensure ang safety ng girlfriend ko. Pero dahil pareho pa kaming estudyante nung mga panahon na yon, aaminin kong limited lang talagang budget ko. Paminsan-minsan naglalakad na lang ako, Mama Mia, mula sa tinutuluyan ni Maggie hanggang sa terminal namin. Kaya ayon, usually lagpas 10 p.m. na akong nakakauwi ng bahay. Hanggang sa nakita na rin ng parents ko ang sitwasyon ko. Kaya kinausap nila ako, Mama Mia, na wag ko na lang daw laging ihatid si Maggie sa kanyang tinutuluyan dahil ako naman itong ginagabi masyado sa pag-uwi sa bahay. Pero ako naman ang hindi mapakali kapag hindi ko alam na safe na nakauwi ang girlfriend ko, Mama Mia. Lalo na't sabi niya may mga lalaki daw na naglalakad doon sa kanilang lugar na hindi niya kakilala. Pakiramdam nga daw niya kung minsan ay may sumusunod sa kanya.
Kaya hindi ako pumayag sa suggestion ng mga magulang ko. Ilang linggo din na naging gano'n ang sitwasyon namin. Kaya ayon, nag-give in na lang ang parents ko, Mama Mia, at nag-suggest na lang ang mama ko na sa bahay na lang namin patuluyin itong si Maggie. Kasi bilang ina, natatakot din siya para sa safety ko. Alam ko, Mama Mia, pabor sa akin ang desisyon na to. Sino ba naman ang hindi yan magugustuhan? Na lagi ko nang makakasama si Maggie halos araw-araw at kasama ko pa siya sa iisang bubong, hindi ba? Pero dahil malaki na ang impluwensya ni Maggie sa akin, ako rin ang nag-umpisang i-consider ang mga magulang ko sa desisyon na ito. Kaya sabi ko kay Mama, Ma, paano ang opinyon ng ibang tao sa atin? Si Papa ay pastor, hindi ba? Okay lang ba sa inyo kung anong sasabihin ng iba? Kayo, kaya nyo bang tanggapin ang opinyon ng mga tao tungkol sa aming dalawa ni Maggie? Kahit wala kasing kaming gagawing masama, hindi naman talaga maiiwasan yun, Ma. Lalo pat, girlfriend ko naman talaga si Maggie. Mama Mia, I have nothing against dun sa mga couples na nagli-live-in. I have nothing but respect for them. Pero may part talaga sa pamilya ko, Mama Mia, kasi nga may malaki kaming role sa simbahan namin na talagang hindi katanggap-tanggap ang ganoong klaseng pagsasama. My father is an associate pastor at ang mama ko is a praise and worship leader and Sunday school teacher sa church namin. Kaya medyo nasa spotlight talaga ang pamilya namin at mas lalo itong malalagay sa pangit na spotlight kapag dun na nga tumira sa amin si Maggie, lalo na sa sitwasyon namin. Hindi talaga maiiwasan na may mga kilay na tataas if malaman nilang si Maggie ay sa bahay na namin tumutuloy. Pero Mama Mia, sinabi ng mga magulang ko, lalo na ng papa ko, itong ginawa mo anak, para din naman ito sa inyong dalawa ni Maggie, itong ginagawa namin. Napakarami nating tao na pwedeng lapitan pero mahirap naman kung umasa tayo sa kanila. Total, hindi naman ito ang first option na ginawa natin eh. Last resort na ito. Kaya ayun, dahil sa sitwasyon namin ni Maggie, pakiramdam ko ay medyo na-restore na ng konti ang relationship ko with my parents, Mama Mia, na nasira dahil nga na-disappoint ko sila nung nag-quit ako sa engineering. Unti-unti akong nakakaramdam na sinusuportahan na ulit ako ng mga magulang ko. To the point na binaliwala nila ang public opinion ng mga tao tungkol sa aming dalawa ni Maggie. Kaya ayun, Mama Mia, para hindi talaga ma-disappoint ang pamilya ko sa pagtulong nila sa amin, we made a promise to ourselves that we will not engage in any activities na pwedeng makapag-jeopardize sa aming pag-aaral. Lalo na, Mama Mia, dahil may personal journey pa akong kailangang tuparin, ang pag-rebuild ng aking sarili. In short, hindi pa kami pwedeng mag-engage ni Maggie sa PMS o premarital sex hanggat hindi pa kami ikinakasal dalawa. Hindi po kami mga holy na mga tao. Hindi ko rin po ito ginagawa para pagmukhaing masama at marumi ang iba. Hindi din namin ito ginagawa to defend our live-in status. Hindi namin iniinda ang opinyon ng ibang tao sa amin. What we valued more is our commitment sa mga magulang namin at lalong-lalo na ang commitment namin sa Diyos. Again, Mama Mia, hindi po kami nagmamalinis. Hindi kami mga banal na tao. And we are not against people who engage this kind of practice. Hindi po kami mga judgmental. In fact, ayaw naming maka-experience na i-judge kami ng iba dahil sa sitwasyon namin. Pero hindi naman talaga maiiwasan yun, di ba? Lalo pa sa posisyon ng mga magulang ko sa simbahan. Pero we just made an initiative to take our journey this way.
I believe na bawat journey ng bawat tao ay iba't iba naman talaga. And I respect every journey, regardless. Pero we just took this journey ni Maggie kasi meron pa siyang mga kapatid, nakababatang kapatid na sinusuportahan. And ako, kailangan ko pang graduate para lang ma-rebuild ang buhay ko. Yun ang mission ko kahit hindi pa siya dumating sa buhay ko noon. Mama Mia, paminsan-minsan ay nakakarinig kami ng mga opinyon ng ibang tao at kung ano-ano pa na mga sinasabi nila. Na kesyo nagli-live-in na raw kami ni Maggie. Kesyo buntis na raw si Maggie. Kesyo mabubuntis daw ito dahil nagsasama na kami sa iisang bubong. Hindi daw makakapagtapos ng pag-aaral itong si Maggie dahil nakipag-live-in na sa akin. Pero never kaming dumipensa ni Maggie sa kung ano man ang sinasabi nila. Sa totoo lang, Mama Mia, mas ako pa yung nagre-react dahil medyo unfair sa part ni Maggie na pinag-uusapan siya ng ibang tao. Pero dahil desisyon ni Maggie, Mama Mia, na wag ko na raw patulan ay pinipilit kong pigilan ang sarili ko. Hindi naman desisyon ni Maggie na makisama sa amin, na tumira sa bahay namin. Desisyon yun ng mga magulang ko para matulungan kaming dalawa. Mama Mia, ipinagpasa Diyos ko na lang ang lahat gaya ng sinabi ng mga magulang ko sa akin. Pero si Maggie, lagi talaga niya akong nire-remind. Huwag kang mag-alala sa akin, Kenji. As long as alam ni Lord ang katotohanan, wala tayong ibang dapat ipag-alala. Gagraduate tayo ng sabay, Kenji, ha? Nakakaiyak talaga minsan, Mama Mia. Lalo na kapag paulit-ulit niya yung sinasabi sa akin. Lalo na kapag nakakarinig ako o makakaramdam ako ng ganito. Ako kasi, Mama Mia, mainitin po ang ulo ko at maikli po ang pasensya ko noon. Bad boy nga ako noon, di ba? And anything bad na talagang sinasabi ng ibang tao sa mga mahal ko sa buhay ay nasasaktan ako at pinapatulan ko sila. Automatic na yan. Magagalit talaga ako. Kaya ayon, para mas maprotektahan namin ni Maggie ang isa't isa, nag-set ng rules sina Mama at Papa sa amin na hindi kami pwedeng matulog sa iisang kwarto. Tapos para mas malinaw o maging mas malinaw din ang pag-iisip ni Maggie, ay kinuha ng Papa ko ang mga kapatid ni Maggie dun sa kanilang lugar sa bukid. Sakto naman, Mama Mia, na iniwanan na rin ng Papa ni na Maggie ang kanyang mga nakababatang kapatid ilang buwan matapos mailibing ng kanilang ina. Sa 5 nakababatang kapatid ni Maggie at isang pinsan, 4 ang nakatira sa aming bahay, Mama Mia. Nag-decide sina Papa at Mama na sila na rin ang magpaaral sa 4 na mga kapatid ni Maggie. Habang yung 2, Mama Mia, ay inilapit namin sa orphanage. Kasi hindi na rin naman kaya ng budget ng mga magulang ko na magpaaral pa sa kanila. Pero dahil sa tulong din ni Papa, ay nailagay naman sa ayos ang 2 pang mga kapatid ni Maggie na mga lalaki sa orphanage. Halos buwan-buwan din namin silang binibisita. Every year kapag Christmas o may mga special occasion, ay dun sila bumibisita sa bahay. Hanggang sa dumating ang 2017. Ito na ang taon, nag-graduate na kaming 2 ni Maggie. Napakasarap sa pakiramdam na gumagraduate na kami, Mama Mia. Napakasarap sa pakiramdam na maglakad tungo sa tagumpay. Hindi pa papunta sa altar, ha, kundi para abutin ang aming mga pangarap at ang aming diploma. Para sa kanya, this graduation means a step closer para matulungan niya ang kanyang mga nakababatang kapatid. For me din, Mama Mia, hindi lang para sa akin ang pag-graduate ko na ito, kundi para na rin sa pamilya ko and of course, para rin kay Maggie.
Basta hindi ko ma-explain ang sobrang sayang nararamdaman ko nung mga panahon na ito. Pero Mama Mia, kung kailan ang taon na pinakamatagumpay kami dahil nagtapos na kami ng aming pag-aaral, ay eto din pala ang taon na lubos na susubok sa aming dalawa ni Maggie. Umay is real talaga. Totoong umaabot sa punto ang mga magkarelasyon na nauumay sa isa't isa. We are on our second year sa relationship namin. Minsan dahil nga super familiar na namin sa isa't isa at lagi kaming magkasama mula sa eskwela, sa simbahan, lalo na sa bahay, ay talagang magsasawa kami sa isa't isa. Yun na siguro ang dahilan kung bakit naramdaman namin ang pagkasawa. Kung sa Tagalog pa o kung sa iba pang lengguwahe ay naumay kami. Para na kami kasing mag-asawa without that thing. Alam namin ang strength at weaknesses ng isa't isa. Pero masyado na kaming familiar sa isa't isa, Mama Mia. At totoo yung sinasabi ng iba that familiarity breeds contempt. We became tired and for us, nung mga panahon na yun, dahil kapwa na kami pagod, it was the beginning of the end. Beginning of the end. There's this girl that I met sa amin ding summer camp taong 2017, Mama Mia. This girl, she's way younger than me. Hindi ko masasabing na-fall ako sa kanya, but I felt I wanted something new. Someone new to be exact. Ewan ko kung naramdaman na ito ng mga lalaking tagapakinig nyo, Mama Mia. Pero parang gusto ko lang ng bago sa buhay ko. This was the time that I became a sneaky bastard. Kasi akin talagang nagamit yung mga defense mechanism ko into another level. I allowed Maggie to get close to her. I wanted them to be both friends para mais kahit konti ang konsensyang nararamdaman ko. Ang totoo, Mama Mia, hindi ko naman plano na hiwalayan si Maggie. I never planned to leave her. But I just wanted to add someone new sa buhay ko. To cut the story short, I personally like this particular girl. But I don't want to lose Maggie. Ayan na naman ang selfishness ko. Huwag kayong mag-alala dahil kahit ako, Mama Mia, kapag naaalala ko ang panahong ito, maski ako ay naiinis sa sarili ko. Mama Mia, kung lahat kayo ay nakasana all dun sa unang bahagi ng kwento ko, makakasakal all kayo nitong bahaging ito ng aming kwento. Alam ko na magagalit kayo dahil mismo ako ay nagalit sa sarili ko. Parang bumalik ang pagiging selfish ko gaya nung una kong nakilala si Maggie. And this time, we were experiencing a crack sa aming relasyon. Then finally, Maggie figured out the thing that I was doing. Away na lang kami ng away. It was like the end was just lurking around the corner. Hanggang sa we both decided to cool off, to ponder some things. Pareho na kaming handang mag-let go nung mga panahon na yon. Habang nakasakay ako noon sa isang multicab, ay nakadinig ako ng kantang Born for You by David Pomeranz. Hindi ko na napigilan ang sarili kong maluha nung mga panahon na yon. Naalala ko ang mga pangako ko noon sa sarili ko para sa aming dalawa ni Maggie. Ang ginawa ko, Mama Mia, ay humarap ako sa bintana ng multicab na yon. Pagdating ko sa bahay ay agad kong niyakap si Maggie at agad akong nagsabi sa kanya, never akong aalis. Kasi ikaw talaga eh. Promise, hindi na ako maliligaw pa ng landas. Hindi ko kayang humarap sa isang bukas na hindi ka kasama, Maggie. Mama Mia,
That time kasi habang nakasakay ako sa multicab at habang nakikinig ako sa kantang yon, all I did was imagine a life without Maggie. I tried to imagine a future with this girl that I recently met, and what it did was just made me realize na napakalaking pagkakamali pala ng nagawa ko. At hindi ko pala kaya. Hindi ko kayang mawala si Maggie sa akin. That 2 days na cool off kaming dalawa made me realize that I can't face my future if wala doon si Maggie. All it did made me realize that all I did was wrong. So humingi ako ng tawad kay Maggie. As in, humingi talaga ako ng tawad at sinabi ko sa kanyang hinding-hindi na ako maliligaw pa ng landas. Looking back that incident, I think this episode just made us stronger. It made me realize na hindi talaga magandang nagpapaka-selfish tayo sa isang relasyon. Don't get me wrong ha, nagbago na talaga ako. Pero hindi ibig sabihin na kapag nagbago na ang isang tao ay perpekto na agad siya all throughout the journey sa buhay niya. Meron at meron pa ring pagkakataon na madadapa tayo. What this episode taught me is, wag kang pakampante. Wag kang maging kampante and always find ways para wag kang magpadala sa sinasabi nilang sawana o nauumay na. Yes, darating at darating talaga tayo sa bagay at sa puntong yan. Pero when the feelings of kilig is gone, let the commitment bind you. Hindi lang kilig ang relasyon. Sure, kilig feels nice. Napakaganda naman talaga sa pakiramdam kapag kinikilig ka at na-excite ka. Pero kapag nawala na yung kilig, dun na pumapasok ang tunay na pag-ibig. Kasi kung tunay mong mahal ang isang tao, kahit wala ng kilig ay hindi mo pa rin siya ipagpapalit sa iba. And mostly, ang pinaka-importante, cliché na pakinggan dahil sinasabi na ng iba, pero let God be the center of your relationship. As you can see, godly relationship doesn't mean na perpekto na talaga kayong dalawa. But what godly relationship can do to us is, if may mga pagkakataon na mapapagod kayo sa paghawak ng isa't isa, dahil tao lang din naman tayo, 'di ba? Kapag bumitaw na tayo, ang Diyos mismo ang nakahawak sa ating dalawa. God will rescue us and He will hold you both without any limits. Dahil Diyos siya, dahil Panginoon siya. Cheesy man po ang idea, pero ito po ang katotohanan. We were both tired ni Maggie, especially si Maggie. Pagod na siyang humawak sa akin, sa relasyon namin. Pero when I heard that song, Born for You, I know na hindi talaga siya coincidence. I know that that was the act of God to save our relationship. Looking back to that episode, in all fairness, Mama Mia, hindi naman talaga naging kami ni girl. No interactions, no body contact. Chat-chat lang, explore lang kumbaga. Hanggang fling-fling lang. Or maybe, ako lang din naman talaga siguro ang nag-iilusyon na may tsansa ako dun sa girl na yon. Pero in the end, we became strangers nung babaeng yon. It worked well naman, being that way. Sa totoo lang, pakiramdam ko dumating ang babaeng yon para mas patatagin pa kaming dalawa ni Maggie. What I admired about Maggie the most is nung nangyari ang mga bagay na ito, in the midst of her self-review para sa kanyang board exam, she remained composed and determined kahit na nagkakalabuan kami nung mga panahon na yon. Our relationship was indeed stronger after that episode. Bumalik ang spark, ang kilig, ang motivation namin sa journey naming dalawa as a couple. Ilang buwan ang dumaan at may good news na dumating. Nakapasa si Maggie sa LET o Licensure Examination for Teacher. Take 1 lang at hindi pa siya nag-review nito sa mga formal review center. Maggie was speaking in her professional life
She became a private school teacher sa alma mater ko nung high school. Meanwhile, ako naman ay nagkaroon din ng trabaho sa isang cooperative bilang marketing staff. Napakalayo ng trabaho ko sa kursong natapos ko. But by God's grace, by 2018, nakalipat ako ng trabaho at doon na talaga sa related sa kurso ko. I became a guidance counselor sa private school na pinagtatrabahuan ni Maggie, which is, by the way, kung nasabi ko na, alma mater ko nung high school. Magkasama kami sa simbahan, sa bahay at sa paaralan nung college. And this time, pati na rin sa trabaho. This time, wala nang umay factor. I continued to see Maggie just like the girl I saw in our church taong 2014. Everyday akong kinikilig habang tinititigan siya. Mapasabahay man sa trabaho o maski saan man kami nagta-travel dalawa. Introvert ako by nature pero I just love to travel. Especially kung si Maggie ang kasama ko. And by 2019, I took the board exam. Yes, Maggie was with me throughout the whole process. Mula sa pagpa-file, sa pagpila, sa pag-test, sa pagpapa-assist, nandyan talaga siya sa tabi ko. 2017 ako graduate pero hindi agad ako nag-take ng board exam. Matatakutin kasi ako at natatakot akong mag-fail, Mama Mia. Pero si Maggie, siya po ang nag-i-insist at nag-i-encourage sa akin na mag-take. Baka daw panahon ko at baka daw para talaga sa akin yun. And of course, Mama Mia, nag-take ako ng exam. Months passed, finally dumating na ang resulta para sa board ng mga psychometricians and thank God nakapasa po ako. Take 1 din tulad ni Maggie. We were blooming together both sa relationship namin at sa kanya-kanya naming career. That's why it's time to start this another chapter sa journey namin bilang married couple. Mama Mia, ginather ko po ang tropa together with Macy, Emmy, and Christine, mga kapatid niya. Sila talaga ang pinag-organize ko sa paparating naming marriage proposal noon. But before that, pinagdasal ko ang desisyon ko na ito. And of course, tinawag ko po ang mama at papa ko para ipaalam sa kanila ang aking desisyon. Tsaka tinawagan ko rin ang kapatid kong si Mario tungkol sa aking plano. Plano ko, Mama Mia, na pag-birthday ko, October 26, 2020, dun ako magpo-propose sa kanya para hindi talaga halata. Dahil kung sa birthday niya, medyo mahahalata niya yon. Kaya ayun, tinawag ko ang mga kapatid ni Maggie, pati na rin ang tropa. Nagsuggest sila, Mama Mia, na kunwari ay naglalaro kami ng Find Your Partner game. Yun bang laro na yung isa o kayong dalawang magpartner ay naka-blindfold at hahanapin nyo ang isa't isa. So ayun, nagkaroon kami ng tsansang gawin ang proposal. Naglaro kami ng Find Your Partner. Tapos si Maggie lang ang naiwan sa gitna. At dun ako magpo-propose. Mission accomplished din naman, Mama Mia. October 26, 2020, our journey as engaged couple started. After the proposal, nagplano agad kami ng date para sa aming kasal. June 14, 2015 kami naging official. So yun ang first date na aming iniisip, June 14. Pero dahil sa venue ay naging earlier yun, June 12, 2021. Everything is set. Nakahire na kami ng aming wedding coordinators. Nakapag-prenup na kami. Nakakuha na rin kami ng sinumar. Nakapag-counseling na. Nakaset na ang venue at committees sa aming kasal. Nakahanap na rin kami ng magkakasal sa amin. In short, ay handang-handa na ang lahat, Mama Mia. Meron nung tinanong kami ng coordinator regarding the requirements. Sabi ko sa kanya, kami nang bahala ni Maggie dyan, ma'am. Easy lang yan.
But that easy part wasn't that easy at all. 1 month na lang ang natitira at kasal na namin. So ayun, nagpasa na kami ng mga requirements sa aming LGU. Na-deny kami, Mama Mia, dahil nga COVID nung mga panahon na yon. At nagka-COVID ang magpipirma. Pagkakamali ko rin talaga yon. Si Maggie naman ang pinaharap ko dahil akala ko easy lang. Kasi naisip ko, baka kaya ako hindi binigyan ng permit at license kasi nga medyo mahiyain ako at introvert ako. Kaya ayon, paglabas niya ng munisipyo ay umiyak si Maggie. Sabay sabi sa akin, Kenji, postpone na lang daw natin itong ating kasal. Kasi hindi na raw pwedeng maihabol pa ang requirements natin. Kasi nagka-COVID yung pipirma eh. Ako naman, Mama Mia, habang nakikinig ako ay lumabas ang pagka-bad boy ko. Agad akong naging reactive. Hindi po pwede yan, Maggie. Hindi pwedeng i-postpone kasi nakaset na lahat. Papasok sana ako ulit para ipakita ang pagiging bad boy ko, pero dahil nakagraduate kami ng psychology, kailangan kong i-control ang temper ko. Ang ginawa ko dahil tanghali na ay nananghalian na lang muna kami. Nagre-rehearse ako nung mga panahon na yon. Pinahupa ko muna ang emosyon ko. Hindi pwedeng emosyon ang pairalin sa ganung pagkakataon dahil lalo lang akong mahihirapan sa kanila. So ayun, Mama Mia. Pumasok ako, medyo naggalit-galitan ng konti para ipakita ko sa kanila na gusto talaga naming mapakasal ASAP. Pero Mama Mia, sabi nila wala raw talaga silang magagawa kasi nga pandemic noon. Hindi pwedeng baliin yung mga protocols para lamang makater kami. Unfair din naman daw yun sa iba. Ang akala namin nung mga panahon na yun ay wala na talaga. Pero dahil determinado na ako ay hindi ako umuwi. Kung meron mang makakapigil sa kasal namin ni Maggie, Diyos lang talaga yon, and I mean that. So ang ginawa ko ay umiyak ako sa harapan nila. Yes, hindi umubra ang pagiging bad boy ko. Ang pagiging sad boy ko naman ang ginamit ko para lang maikasal kami. Kahit nakakahiya, Mama Mia, ay umiyak ako sa harap ng mga taong nandoon. Pero hindi naman masyadong madrama. Umiyak lang ako dahil sa totoo lang, ang dami-daming flashback na dumating doon sa utak ko. Hindi pwedeng mapigilan pa ang kasal na to. So ayun, dahil sa award-winning performance ko, ang ginawa nila ay nirefer kami sa LGU ni na Maggie. Tinawagan nila yung LGU ni na Maggie at sila na raw ang pipirma ng requirements namin. So ayun, kinabukasan, umuwi kami kung saan ipinanganak si Maggie. Napakalayo noon mula sa syudad namin, as in 80 kilometers to be exact. Pero bahala na, basta matuloy ang kasal na to. Hanggang sa natapos na rin namin sa wakas ang requirements, Mama Mia. Binigyan din naman namin yung mga taga-LGU ng giveaways para sa kasal namin. Shout out sa mga LGU namin na sila talaga ang tumulong para maikasal at matuloy ang plano namin. And last June 12, 2021, ikinasal na rin kami ni Maggie sa wakas. Yes, mahirap ang naging journey namin as a couple. Hindi ko masasabing ideal siya dahil hindi naman talaga dapat pagdaanan na magkaroon pa ng pag-aalinlangan at pagdududa sa partner mo. Hindi ko rin masasabing maganda 100% ang love story namin. Kung tatanungin niyo ako kung ire-recommend ko ba ang love story namin? No. I never advise my siblings to follow our relationship kasi kanya-kanya naman tayo ng journey sa buhay. Ang goal ko kung bakit na i-share ko itong kwento namin is to promote a godly relationship. Kasi Mama Mia, ngayong mga panahon na to ay nagiging modern na ang lahat. Nagiging modern na ang style of life and sometimes nami-minimize na natin ang concept of a godly relationship. We conceptualize godly relationship as holy. Hindi nagkakamali. Hindi nakakabasag pinggan.
Pero hindi po yun ang katotohanan. In reality, hindi yon ang essence ng godly relationship. As you can see, even our godly relationship ni Maggie failed. Particularly, ako. Sad to say, totoo yun. Yes, merong mga pagkakamali. May mga setbacks kaming napagdaanan. Just like any other relationship. Pero ang edge lang talaga sa isang godly relationship ay hindi kayo pababayaan ng Diyos. Despite the flaws, failures, and mishaps na nangyari at mangyayari pa, handa siyang tumulong. Magpaka-humble lamang kayo, and I admit na nagkamali ako kahit masakit, kahit nakakahiya. Hindi ako pare o pastor, hindi din ako banal, pero I'm just a journeyman that focused on making things right along the way. All I can say is, when we were about to let go of each other, it was God who held us both to recommit again. It was His saving grace that made me realize that I was born for Maggie, and she's also born for me. And as for my rebuilding journey, yes, I have completely rebuilt my life, and this time, kasama ko na si Maggie at ang magiging future pamilya naming dalawa. Hindi pa po buntis si Maggie hanggang ngayon dahil naisip ko baka alam ng Diyos na hindi pa kaya ng budget namin. Pero kung mabuntis man siya, Mama Mia, kami na ang magiging pinakamasayang mga magulang. All I can say, napakaganda ng naging journey ko. Hindi perpekto pero hindi ko ipagpapalit sa kahit na ano. Hanggang dito na lamang ako, Mama Mia, at maraming salamat po sa oras na binigay nyo sa amin. Lubos na nagmamahal, Kenji and Maggie. Wow, grabe naman ang kwentong ito. It's about time, ano? Kasi siguro narinig ni Kenji na marami tayong mga na-share dito na mga medyo warshock ba? Na mga klase ng pagmamahal, ng pag-iibigan. Pero sabi nga niya, every journey is unique. Kanya-kanya naman talaga tayo. Gusto lang niyang i-encourage na yung iba, sana magkaroon din ng godly relationship. Tama naman siya. Hindi naman ibig sabihin godly ay hindi na nagkakamali, as in straight na. Hindi. Dahil, alam nyo ba na mas lalo kayong malapit sa Diyos, mas lalo kayong susubukin. Dahil mas lalo kayong tutuksuhin ng kalaban niya para lumipat sa kabilang kampo, ganon. Sana, Kenji, tuloy-tuloy ang magiging happiness ninyong dalawa at sana tuloy-tuloy ang pagkapit ninyong dalawa sa Diyos. At maraming salamat sa magandang kwento ng inyong pag-iibigan ni Maggie. Sa lahat ng mga nanonood o nakikinig ngayon, please do like and share this video. Huwag din kalimutan na kayo'y mag-subscribe nitong ating channel. Mag-click na notification bell para lagi kayong na-update sa tuwing meron tayong video na inilalabas. At huwag na huwag nyo rin kakalimutan na kung may sarili kayong kwento tulad nito kay Kenji at kay Maggie, please do not hesitate to share that. All you have to do is to email us at mamamiacdo0317@gmail.com. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala at pagmamahal. Ako pong muli, ang inyong one and only Mama Mia. Hanggang sa susunod nating kwento. Paalam!